Magandang tanghali po mga minamahal kong kababayan. Sa mga tulad ko pong present dyan, kung mga karamdaman nyo. Ako po si Chris Aki, ibumabati sa inyo na magandang tanghali. Tanghali na po, bangon na po kayo. At makakain at namakain ng gamot. Ako po nakakain na, nakainom na rin po ako ng gamot. Kahit po medyo nagawa mo ng short video para ma-encourage kayo o ma-inspired kayo na umangon at uminom ng gamot. Bangon na po, kain na kayo. At pagkakain po, uminom kayo ng gamot. Huwag niyo pong pabayaan ang sarili nyo. Alagaan nyo rin po, tulungan nyo po yung mga nag-aalaga sa inyo para gumaling na po tayo. Ako, ganyan po ang ginagawa ko. Nakaligo na nga po ako eh. Kaliligo ko lang. Ako na lang nag-base mag-isa sa sarili ko. Tignan nyo, kayang-kaya ko na. Basta gusto mong gumaling, magagawa mo lahat. Tulungan mo sarili mo. Kasi hindi mo tutulungan, wala. Mananatili na lang kayong ganyan. Kaya sa mga tulad kong may karamdaman, stroke patient dyan, kaya nga po naisipan kong gumawa ng mga ganitong short video para po ma-inspired kayo na lumaban. Sakit lang po yan. Magaling pa yan, di pa yan ang pinakamalubhang sakit. Hanggat binibigyan pa tayo ng Panginoon Diyos ng pagkakataon sa araw-araw, nabubuhay pa tayo at nagigising. Pag-asa pa tayo, kaya huwag kayo mawala ng pag-asa. Tingnan niyo po ako. Dati tingin ko sa sarili ko, wala na akong pag-asa. Kaya yun. Simula nung ma-hospital ako at nag-stroke, ako na mismo nag-decide na mag-provide sa company kasi nga, kala ko din ako makaka-recover ng ganito eh. Pero sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos, tingnan niyo ako at tulong ko rin sa sarili ko. Dahil tinulungan ko yung asawa ko na nag-alaga sa akin, ayaw ko masyadong maging mabigat. Kaya ito na ako ngayon. Kaya kung tulungan nyo rin po ang sarili nyo, makaka-recover pa rin po kayo. Kung mga bata-bata pa rin naman po kayo. Kahit matanda na, basta malaga, tulungan nyo ang sarili nyo gumalaw. Huwag yung sanayin lagi lang kayo nakahiga, ako lagi nakaupo. Kaya nga po naisipan kong gawa ng mga ganitong video, ito ang layunin ko eh. Kasi nung na-hospital ako, pag-uwi ko ng bahay, nanonood lang ako ng mga YouTube, ayun. Naisipan ko nakakainip. Kaya yun, nagkaroon ako na idea, gumawa ako ng mga short video para sa mga tulad kong may stroke na kung ano yung mga ginagawa ko para gawin nyo rin po. Hindi ko masamang lumaban kasi sakit lang yan eh. Susubok lang ng Panginoon Diyos kung gano'n tayo takatapat sa Kanya. Kung sa kabila ng lahat eh, magbabalik loob tayo. Napalaki ang bagay po niyan. Tignan niyo po ako. Dati isa akong makasalanan, ang dami akong bisyo, yun. Sugal, inom. Sabi na natin isa akong loko-loko, pero nung ako po ay nabaptize sa MCGI, laki po ang nagbago sa akin, naging mas malapit ako sa Panginoon Diyos. Mas nakilala ko po ang kanyang mga kabutihan at pagpapala. Kaya sa mga katulad ko po, na may mga karamdaman dyan, anong mga karamdaman nyo, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Idayin nyo po sa kanya ng may pananampalataya at paghingi ng tawad sa mga nagawa nyo mali. Papakinggan niya po kayo. Tuusin nyo nga ako, dati paglabas ko ng ospital, nakalatag lang ako sa higaan. Ultimo lahat, ang pamilya ko gumagawa para sa akin. Pagkain, sinusubuan ako. Ultimo pagpunta sa CR, hindi ako makapunta mag-isa. Dala-dalawa nag-aalalay sa akin. Siyempre, hindi naman ako kaya ng asawa ko araw-araw na gano'n. Ayun, tagsumikap ako. Talagang pinilit kong makagalaw. Sa tulong ng Panginoon Diyos at pag-alaga ng asawa ko, ito na ako ngayon. Pakaramdam ko malapit na ako makabalik sa trabaho. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ako papabayaan ng Panginoon Diyos. Kasi nakipagtipan ako sa Kanya. Simula na ako ay mabautismuhan.
Yun yung pakikipagtipan sa kanya. Basta mga ako ka lang sa kanya na hindi mo nagagawin lahat ng mga mali mong nagawa dati. Hindi mo nababalikan, babago ka na. Tatalikuran mo na lahat ng kasalanan. Ngayon, hindi ka niya papabayaan. Tulungan ka niya. Ibigay niya sa'yo lahat ng hilingin mo. Ako wala akong hiling na kahit ano. Ang hiniling ko lang, palakasin niya ulit ako, balik niya ako sa dati. Kahit hindi 100%, kahit mga 98% lang. Basta makapagtrabaho lang ako kasi gusto ko makabawi sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga nagawa kong pagkukulang sa kanya. Ayun. Pag ako'y gumaling, magtatrabaho ulit ako, babawi ako sa kanya lahat ng kakulangan, di ba? Gagawin ko lahat ng ikasasaya niya. Babaguhin ko na yung sistema ng pamumuhay ko. Yamang ako ay isa ng kaanib. Kaya nihiling ko sa Panginoon na pagalingin niya na ako. Ganoon din po kayo mga kababayan. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Idaing mo po niyo sa kanya ng may pananampalataya at pagtitiwala. Maniwala kayo sa akin. Lalakas kayo. Tinan niyo po ako. Dahil naniniwala ako, hindi lang sa tinapay o pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ang salita niya nagpalakas sa akin. Manalik po kayo sa Panginoon ng Diyos. Hindi niya kayo papabayaan. Yan po lang ang masasabi ko sa inyo. Kaya sa mga subscriber ko dyan na walang sawang na sumusubaybay sa akin, maraming salamat po sa inyo. Kwentuhan po tayo, mag-comment po kayo sa comment section. Kwentuhan nyo po anong activity nyo sa araw-araw. Malay nyo, maka-upload ako ng mga aral na dapat kong gawin. Kasi ako binabahagi ko sa inyo yung mga ginagawa ko. Laking bagay po yan. Yan po, tingnan niyo po ako. Nakalakad ako ng walang tungkol. Dati wala. Hindi ko may galaw ang isang kamay ko. Wala talagang as in wala. Pero ngayon nagagamit-gamit ko na siya. Sa pagbibihis. Okay. Ito. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ayan. At least 10 repetition bawat setup ko. Ayos po yan. Kahit tanghali, pagising sa umaga, tanghali o sa hapon, ginagawa ko po yan. Sobra po sakit pero tinitiis ko, nilalabanan ko kasi gusto kong gumaling eh. Ibig sabihin, pag sumasakit na, may pakiramdam na po, ayan, may pag-asa na po yun, nabubuhay na siya. Kaya huwag kayong maano kung masakit, tiisin nyo lang. Dahil ang kasunod niyan, pagkatapos ng sakit, sarap naman. Sabi nga, di ba, pag walang hirap, walang ginawa. No pain, no gain. Kaya tiisin nyo lang po. Kakayanin nyo rin po yan. Isang araw makikita nyo, laki ng pagbabago sa inyong katawan. Ako talaga, laki na ng pagbabago. Lakas lang ang hinihintay kong bumalik. Nawala po kasi yung lakas ko eh. Kahit na manood ng TV, magubad sa TV. Mahirap. Tanghali po, napakainit ng panahon. Basta bago kayo mag-exercise, tiyakin nyo nakainom na kayo ng gamot para hindi kayo biglang tumaas ang dugo.
Ayan, kagaya sa tanghali, may inom ba, may iba yung gamot sa tanghali sa umaga at sa gabi, kaya sigurado kung nakainom na ako ng gamot bago ko ginagawa to, kasi marap yung mga, kasi nga sabi lang may mga, kung may first attack, may second, third, yun, mahirap atakihin ang atikihin. Kanina nga, bibili ako, ayaw mo, sabi mo may ulam. Sabi prevent po yan, basta disiplinahin nyo lang ang sarili nyo. Disiplina na lang yung mga natin ginagawa. Huwag na natin ulitin kasi nagawa na naman natin eh. Mga dating masarap na pagkain, nakain na natin yan. Huwag na yan. Mga taba ng baboy na yan, kung ano masarap. Kalimutan na yan kasi nakain na naman eh. Yung alak, wala na yan. Kalimutan nyo na yan. Kaya naman palang walang alak eh. Tinan nyo ako. Walang buwan akong kahit isang patak ng alak, wala akong patak ng alak sa bibig. Kaya naman pala eh. Kaya ngayon ako nagsisisi kung noon pa ginawa ko na yung bagay na yan. Hindi sana ako nagaganito. Kaya alam nyo kung bakit tayo nagkakaganto? Kasalanan din naman natin mga tao eh. Inaabuso natin ang sarili natin. Hindi porket may kakayahan tayong gawin yung mga bagay na yon. Ginawa naman natin na sobra-sobra. Kaya yan, naparusahan tayo. Kaya magtiis tayo. Ang magagawa natin sa ngayon, manampalataya, magbalik loob sa Diyos. Yun lang. Tulungan ang sarili natin para huwag tayong maging masyadong pabigat sa pamilya natin. Ako talaga ay pinahihiling ko lang ngayon makabalik ako kahit hindi 100%. Pinakamahalaga kasi sa akin gumaling at makapagtrabaho ulit. Kasi aawa na ako sa asawa ko eh. Siyempre ang gastusin namin sa araw-araw. Pambili ng mga pagkain, gamot ko, napakalaki ng halaga ng gamot ko araw sa tuwing linggo-linggo. May mababa na ang 2,000 sa isang linggo ng gamot. Kaya grabe. Kailangan talaga makapagtrabaho ulit. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Alam ko, bagalap sa akin ang Panginoon Diyos yun. Ngayon ako'y napagtipan na sa Kanya. Nangako na ako na tatalikuran ko na lahat ng pagkakamali at kasalanan ng maling gawain. Ayoko nang masumpungan niya ulit sa akin yung mga bagay na yun. Kaya naniniwala akong pagbibigyan niya na ako sa pagkakataon ko. Maraming salamat po sa mga sumabay sa akin, sa mga walang sawang nakatutok sa akin sa aking mga short video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga tulad kung may karamdaman, ingat po kayo, pagaling po kayo. Disiplinahin niyo po ang sarili. Binay, wala. Binay? Andiyan kuya. Kumain kayo sa tamang oras, uminom kayo ng gamot sa tamang oras. At mag-exercise din kayo, maga, tanghali, hapon. Malaking bagay yan. Walang mamawala sa inyo. Sakit lang naman mararamdaman niyo kasi gasino pa yung sakit na yan. Masakit sa lahat yung mawalan ka ng silbi sa buhay, di ba? Sabi nga nung iba, wala na raw akong silbi. Pero sa akin, hindi doon nagtatapos ang buhay ko, hindi ganun. Hindi sa ganun nagtatapos. Kasi binuhay niya pa ako eh. Ibig sabihin, binibigyan niya pa ako ng chance para baguhin ang sarili ko. Yan yun, nasa sa akin lang yung kung paano ko gagawin. Basta maging tapat ka lang sa Diyos. Sumampa ka, yung sinumpa mo yung gagawin mo, hindi mo na ulitin yung mga mali. Ayan. Sige po, hanggang dito lang muna po ulit. Lalabas-labas ako, napakainit dito. Medyo mainit kahit sa tub ng bahay ko. Kubo lang to. Nagpatay ako dito ng malit na kubo sa mga bayo ko. Ayan, isang pisa dito yan. Mga kamag-anak lahat ng asawa ko yan. Pinayagan kami makapagtayo ng isang maliit na kubo dito, kaya dito ko napili magbakasyon kasi medyo maliwalas ang panahon, hindi masyadong mainit, hindi masyadong toxic, hindi kagaya sa Cavite, walang mga respeto ang mga tao doon. Kahit nagpapahinga ka, gusto mo na matulog, ang mga tugtugin ni di inintindi ang mga kapwa nila, baka makabastos ka lang eh, mahirap na. Kung sila'y bastos, sila na lang. Ako, binipilit kong maging diretsong tao. Kasi sa kanila na yun, bahala ng Panginoon sa kanila.
tatandaan nyo, lahat tayo may kanya-kanyang kaparusahan na nakalaan. Kaya huwag nyo sana sapitin yung nangyari sa akin, baka magsisisi rin kayo. O kaya kayo magsisisi pag ginawat nyo na itong kanto. Ngayon pa lang magbago-bagong buhay na kayo. Huwag nyong isipin na lagi kayo makalabang sa hapwa. Lumabang kayo ng perehas, mamuhay kayo ng matuwid, mamuhay kayo ng nasa tamang landas. Huwag yung puro kayabangan. Huwag yung mga kayabangan ng alam. Pinagdaanan ko na yan, kaya nga andito na ako ngayon, nagbabago na ako kasi pinagdaanan ko na yung mga ganyang bagay. Matuto tayo maging disiplinadong tao. Disiplinahin natin ang sarili natin. Huwag yung puro kayo pagpayambabaw. May mga tao kasi magkaroon lang ng konting kapangyarihan, ang yayabang na eh. Huwag sana kayong maging ganyan. Kasi hindi natutulog ang Diyos. Tandaan nyo yan. Nagpaparusa siya. At kung ako, ito yung parusa ko, tatanggap ko ng buong puso, bukal sa loob ko. Kasi kaya ako pinarusahan ng Panginoon Diyos kasi mahal niya ako. Ibig sabihin, gusto niya ako magbago. Kasi kung hindi niya ako mahal, baka pinatay niya na ako. Anytime, pwede niya akong kunin kasi hawak na, siya naman may hawak ng buhay ko eh. Pero mahal niya ako eh, kaya pinagbabago niya ako eh. Kaya kayo dyan, habang mga maaga pa, habang hindi pa huli ang lahat, kayo mga palalo, magbago-bago na kayo. Matuto kayong kumilala ng kabutihan at katuwiran. Huwag yung sarili nyo lang intindihin nyo. Isipin nyo rin yung kapwa nyo na hindi naman kayo piniperwisyo. Huwag nyo naman perwisyohin. Matuto yung makisama sa kapaligiran nyo, hindi yung sa kapwa-tao magpakapwa-tao kayo. Hindi yung porkit kayo yung mga akala nyo mayayaman na kayo eh, inyo ng isang katauhan, hindi ganun. Baka mamaya makarama kayo eh. Yung mga nagtatawa sa nangyari sa akin, tingnan nyo lang. Kayo eh, di ko hinahangad na magaganto, pero sasabi ko bago na kayo habang maaga pa kasi baka sapitin nyo itong gantong bagay eh. Matatawag nyo lahat, pero baka wala na kayong matawag, di na kayo pakinggan kasi huli na eh. Tandaan nyo yan. Nagpapatawad ng Panginoon, depende sa taong dapat patawarin o kasi siya lang ka nakakabasa ng puso at isipan ng tao. E paano kung si Taning ang mapuntahan nyo? Bahala na si Taning sa inyo, yung amang diablo nyo. Basta ako, hindi na ako hiwalay sa kawalan ng Diyos. Yamang ako yung nakipagtipan na sa Kanya. Napasok na ako sa tulong iglesia. Sa iglesia tinatag niya sa Israel na pinasimulan sa malayong silangan ni Brother Eli Soriano. Yamang andito na ako, magpapakamatid na ako para malugod naman siya sa akin, makasumpong siya ng katuwira sa akin, tawaan niya ako at bigyan pa ako ng chance na makapamuhay at ng normal at makapagbagong buhay. Yun lang. Maraming salamat mga kababayan ko sa mga taong sumubaybay sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Alagaan niyo po ang sarili niyo. God bless. Hanggang dito lang muna po ulit. Bye.